Nagsimula nang natagpuan ni Kumi ang kanyang sarili sa isang mapanganib na sitwasyon, napapaligiran ng ilang hindi kilalang armado. Siya ay gumagalaw ng may katumpakan, nakikipaglaban tulad ng isang sinanay na agent, kahit na kumukuha ng mga tipak ng salamin upang hampasin ang isa sa kanyang mga umaatake. Sa kabila ng napakatinding banta, nagtagumpay siya at nakatakas sakay ng helicopter. Biglang nagising si Kumi na hawak-hawak ang isang video game controller. Panaginip lang pala ang laban. Sa totoo lang, siya ay isang asawa na namumuhay ng disente, simula sa kanyang araw sa pamamagitan ng pagsakay sa kanyang lumang bisikleta papunta sa palengke. Sa daan, dumaan siya sa isang construction site para sa isang methane hydrate laboratory. Ang mga lokal na residente ay nagpoprotesta sa proyekto na pinamumunuan ni Igarashi, isang lalaking na tumatakbo para sa alkalde. Sa kabaligtaran, iginiit ni Mayor Hana na magpapatuloy ang konstruksyon. Nabuhay ang tensyon nang magtanong ang isang reporter tungkol sa pagkawala ni Professor Kitohara. Ang kumpiyansa na ekspresyon ng alkalde ay nabawasan, na nagpapakita ng kanyang pagkabalisa. Pag-uwi, naghahanda si Kumi ng pagkain sa kusina habang nakabukas ang telebisyon. Nakatuon ang mga ulat sa balita kay Professor Kitohara, isang pangunahing tagapagpananaliksik sa Methane Hydrate Project, na isang buwan nang nawawala. Hindi nagtagal, bumalik ang kanyang asawang si Yogji mula sa trabaho. Umupo siya sa misa kung saan nag-set ng hapunan si Kumi. Pinupuri niya ang kanyang pagluluto at saglit, pinapalambat ng mainit na kapaligiran ng pamilya ang tensyon sa paligid ng proyekto. Kinaumagahan, natapos ni Yogji ang kanyang mga klase bilang guro sa matematika. Sa kanyang paglalakbay upang makipagkita sa punong guro, napansin niya ang kanyang kasamahan na si Yab na nanunood sa isang bisita na may kakaibang ekspresyon. Nang gabing iyon, inatake ang grupo ng pangangalaga sa kapaligiran ni Tomami. Isang grupo ng mga lalaki ang lumusab sa punong tanggapan at umalis sa lugar na magulo. Sa umaga, dumating si Igarashi at nakita ang pinsala. Walang ninakaw, na nagdulot sa kanila na maniwala na ang pag-atake ay nagmula sa kanyang karibal bilang alkalde. Sa bahay, napansin ni Yogji ang lumalaking pagkabalisa ni Kumi. Sinundo niya ito habang namimili at dinadala sa dalampasigan, umaasa na ang mahinang alon ay magpapagaan sa kanyang isipan. Pero tahimik lang ang dalawa. Nabigo ang pagtatangka ni Yogji sa kaginhawahan, na iniwan ang tensyon sa pagitan nila. Dahil sa problema, bumisita si Kumi sa isang psychologist. Ipinaliwanag niya ang kanyang matangkad na mga panaginip ng labanan na tumangging iwan siya. Pinaalis sila ng psychologist na nagmumungkahi na sila ay nakalink sa kanyang mga gawi sa paglalaro. Hindi nasisiyahan, idiniin pa ni Kumi at nagtanong tungkol sa kanyang mga nakaraang alaala. Ang kwento ay bumalik sa 18 buwan. Pumasok si Yogji sa isang bahay upang protektahan si Kumi mula sa mga nakatagong kaaway. Sa panahon ng laban, nahulog si Kumi sa hagdan, binaril, at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Nawalan siya ng malay. Gumanti si Yogji, sinigaw ang tunay niyang pangalan, Nami. Mula sa sandaling iyon, nawala ang alaala ni Nami. Sinamantala ng mga superior ni Yogji ang pagkakataong gamitin ang kanyang kalagayan. Lumalabas ang tunay na pagkatao ni Yogji. Siya ay isang undercover na agent ng Public Security Bureau na nagtatrabaho upang ilantad ang paglustay at money laundering na nauugnay sa Methane Hydrate Project. Upang protektahan ang kanyang pagbabalat kayo. Nakatira si Yogji sa ilalim ng pangalang Yuji Sakurai at nagpapanggap bilang isang guro. Isinama niya si Nami, na inihaharap bilang kanyang asawa. Nang mawala ang kanyang alaala, siya ay naging Kumi. Ang kanilang kasal ay hindi isang tunay na buhay pamilya, ngunit isang bahagi ng kanyang misyon. Sa kasalukuyan, isang bagyo ang tumama sa Japan at pinipilit ang lahat sa loob ng bahay. Habang nag-aayos ng bakuran, nakahanap si Kumi ng hugis marbles na bagay na kakaiba sa pakiramdam, kaya nagpasya siyang itago ito. Sa loob ng bahay, binuksan niya ang telebisyon at nakakita ng mga balita. Isang reporter na sumalungat sa Methane Hydrate Project ang natagpuang patay. Tinatawag itong pagpapakamatay ng pulisya, ngunit pinaghihinalaan ni Kumi na may foul play, na parang pinapatahimik ang mga kritiko ng proyekto. Dam ako ang kanyang mga mata sa isang larawan ng kasal kasama si Yogji. Ang ngiti sa larawan ay nag-trigger ng malabong alaala ng ospital nang bigyan siya ni Yogji ng bagong pangalan na Kumi. Nang umuwi si Yogji at nakita siyang nakatitig sa larawan, ang tanging nasabi niya ay mukhang masaya siya rito at nais niyang bumalik ang kanyang mga alaala. Naiwan si Yogji na walang salita. Kinabukasan, habang nagluluto siya, biglang gamulong ang marmol sa sahig. Bago pa siya makapag-react ay tinawag na siya ni Yogji. Ang timing ay hindi isang pagkakataon. Lihim na sinusubaybayan ni Yogji ang kanyang mga galaw sa pamamagitan ng GPS at mga nakatagong kamera. Samantala, sa isang Russian research vessel, nakilala ni Mayor Hana si Yoko, ang taong namamahala sa proyekto.
Nagtanong siya tungkol kay Profesor Kitohara, ngunit tinanggihan ni Yoko ang anumang kaalaman. Sa totoo lang, siya ang utak sa likod ng iskema ng pangho-hold up na naglalabas ng mga nakaw na pondo sa kampanya sa muling halalan ng alkalde. Ibinibigay ni Yoko ang pera habang pinoprotektahan ni Hana ang proyekto sa politika. Pagkatapos ng tawag ni Yogji, umalis si Kumi ng bahay para mamili. Habang tumatawid siya sa kalye, may mabilis na sasakyan papunta sa kanya. Iniiwasan niya ito sa tamang oras. Isang binata ang nagmamadaling lumapit sa kanya habang pinagalitan ng mga bystanders ang walang ingat na driver. Mula sa paraan ng pagmamaneho ng kotse, mukhang sinadya ang pag-atake. Habang nanonood sa kanyang surveillance feed, nagpanik si Yogji at nagmamadaling pumunta sa kanyang tabi para pakalmayan siya. Dinala ni Yogji si Kumi para mamasyal sa tabi ng dagat. Nangangako siyang lagi niya itong paprotektahan. Bagamat nagsimula ang kanilang kasal bilang isang mission cover, naging totoo ang damdamin ni Yogji. Habang pauwi, naramdaman ni Kumi na may nakatingin sa kanya. Sa malapit, ang parehong driver na sinubukang tamaan siya ay nananatili sa anino, na may hawak na isang marmol na kapareho ng sa kanya. Makalipas ang mga araw, nagsimulang malungkot si Kumi habang nagiging mas abala si Yogji. Iminumungkahi ng isang tindera na maghanap siya ng isang bagay na gagawin o isaalang-alang ang pagkakaroon ng isang anak. Sa pagkakataong iyon ay muling lumitaw ang binata na minsang tumulong sa kanya. Nagtataka, sinundan siya ni Kumi. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang bata na binubuli. Pumasok siya at pinagalitan ang mga bully, ngunit nang bumaling ang mga ito sa kanya, namagitan ang binata, gamit ang martial arts para itaboy sila. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Yuri. Iniimbitahan siya ni Yuri sa kanyang kafe. Saglit silang nag-uusap tungkol sa mga panaginip. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon kay Kumi na isipin ang kanyang sarili. Sa kanyang pag-uwi, huminto si Kumi sa dalampasigan upang alisin ang kanyang mga iniisip. Doon niya nakilala si Yab, na kumukuha ng litrato sa dagat. Ang maikling pagtatagpo ay nag-iiwan sa kanyang pakiramdam na gumaan. Nang gabing iyon, sinabi ni Kumi kay Yogji ang tungkol sa pakikipagkita niya kay Yab at ibinahagi ang kanyang bagong nahanap na panaginip. Nag-sketch pa siya ng isang kafe sa tabi ng beach, nag-drawing ng dalawang matanda at isang maliit na bata. Napagtanto ni Yogji na lihim niyang hinahangad ang isang kumpletong pamilya. Habang natutulog si Kumi, hinawakan ni Yogji ang peklat ng bala sa kanyang ulo, nabibigatan ng guilt sa katotohanan. Samantala, lalong yumiigting ang politika ng lungsod. Ang mga taga-suporta ni Igarashi ay sumugod sa isang istasyon ng pulisya, humihingi ng hustisya para sa pag-atake sa dalawa sa kanilang mga miyembro. Ang kanilang mga hinala ay napatunayan nang dumating si Yoko at iginagalang siya. Itinuring ng pulisya ang pag-atake bilang isang aksidente, hindi pinapansin ang mga biktima. Sa mga sumunod na araw, mas nasasabik si Kumi sa kanyang panaginip. Tinalakay niya ito kay Yuri, na sumusuporta sa kanya at nagbabahagi pa ng mga recipe para sa kafe. Ngunit habang naglalakad kasama niya, napansin ni Yuri sina Yogji at Yab na kasama sa mga aktibidad sa kampanya. Mabilis siyang nagdahilan, sinabing mayroon siyang agarang gawain. Natigilan si Kumi nang makita niyang nakatayo si Yogji sa campaign vehicle ni Igarashi kahit pa sinabi nito sa kanya kanina na pupunta siya sa club. Sa totoo lang, si Yogji ay lihim na nagtatrabaho sa grupo ni Igarashi. Nakaramdam ng pagtataksil. Nagalit si Kumi habang si Yogji ay napilitang magsinungaling muli upang protektahan ang kanyang misyon. Para mabawasan ang tensyon, dinala ni Yogji si Kumi sa isang bakanteng lote malapit sa beach. Inihayag niya na binili niya ang lupa pagkatapos makita ang kanyang sketch. Inamin ni Yogji na gusto niyang gumawa ng mga pagbabago at tunay na isipin ang kanilang kinabukasan. Ang kanyang mga salita sa wakas ay nagbigay ng ngiti sa mukha ni Kumi. Kinabukasan, habang nagbibisikleta, napansin ni Kumi ang isang grupo ng mga tulisan na pinupuntirya si Igarashi. Ginagabayan ng kanyang pakiramdam ng hustisya, nagpasya siyang sundin sila. Kasabay nito, si Yogji, na nagbabantay sa kanyang trapper, ay nataranta habang patungo siya sa panganib. Ang kanyang mga takot ay nakumpirma. Sinubukan nilang itulak siya palayo. Ngunit tumanggi siya. Sinipa siya ng isang lalaki sa tiyan, at ang sakit ay pumukaw sa mga pira-piraso ng mga nawalang alaala niya. Sa isang iglap, kusang nagre-react ang katawan ni Kumi. Nakipaglaban siya gamit ang mga kakayahan na akala niya ay pag-aari lamang ng kanyang mga panaginip. Dumating si Yogji nang umatras ang mga tulisan sa takot sa kanyang lakas. Dahil sa pagod at nasaktan, bumagsak si Kumi at isinugod sa ospital. Nanatili si Yogji sa tabi niya nang hindi umaalis. Nang magkamalay si Kumi, niyakap siya ng mahigpit ni Yogji. Ang sandali ay nag-trigger ng isa pang flash ng memorya, ang unang pagkakataon na hinawakan siya nito pagkatapos niyang magising mula sa isang pagkawala ng malay.
Hindi nagtagal, dumating si Yuri sa ospital, ngunit tahimik na umalis nang mapansin niyang nakikipag-usap si Yagji kay Yab. Nang maglaon, nagtanong si Kumi tungkol kay Igo Rossi at nalaman niya na ang naunang pag-atake ay nagdulot sa kanya ng matinding pagyanig. Hindi sigurado kung dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang kandidatura sa pagka-alkalde. Pagkatapos umalis sa ospital, sinubukan ni Kumi na bumalik sa normal na buhay kasama si Yagji. Nag-eksperimento siya sa mga bagong recipe at gaya ng dati, pinupuri ni Yagji ang kanyang pagluluto. Sa kalagitnaan ng hapunan, biglang humingi ng tawad si Kumi. Inamin niya na minsan ay nagdududa siya sa kanyang nararamdaman. Ginabayan ng intuition na marahil ay hindi niya ito minahal ng totoo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naniniwala na siya ngayon na totoo ang nararamdaman niya. Nagpa siya siyang iwanan ang nakaraan at tumuon sa kanilang buhay na magkasama. Sa paghahanap ng kapayapaan ng isip, muling binisita ni Kumi ang psychologist. Inamin niya na hindi pa bumabalik ang kanyang mga alaala, ngunit tinatanggap niya na ang kanyang amnesia ay sanhi ng isang aksidente. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang pamumuhay kasama si Yagji. Ang hindi niya namamalayan ay ang psychologist ay isang palihim na impormante na itinalaga upang subaybayan siya. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Kumi ng alok na magtrabaho ng part-time sa cafe ni Yuri. Tumutol si Yagji noong una, nag-aalalang mas mahirap siyang bantayan. Matapos bisitahin ang kafe at nakita itong ligtas, at tubilis siyang sumang-ayon. Samantala, nagalit si Yoko nang hindi mahanap ng kanyang mga tauhan ang hard drive na hinahanap nila sa opisina ni Igarashi. Binalaan siya ng kanyang superior na maging mas maingat dahil may nagsimula ng mag-imbestiga sa kanyang mga aksyon. Habang papalapit ang araw ng halalan, tumitindi ang mga banta laban sa mga taga-suporta ng Igarashi. Ang mga gang ay naglulunsad ng paulit-ulit na pag-atake na nagdulot ng takot sa lungsod. Nag-iiba ang kapaligiran nang biglang lumitaw ang isang misteryosong babae na nakasuot ng hero costume. Sa mga pambihirang kakayahan, natalo niya ang mga gang sa loob ng ilang minuto na nabighani sa lungsod. Nang gabing iyon, umuwi si Kumi mula sa trabaho at nadatnan niya si Yagji na nanonood ng telebisyon. Ang ulat ay nagpapakita ng isang nakaligtas na may matinding pinsala. Matamang nagmamasid si Kumi na parang may sumasalamin sa kanyang katatagan. Pagsapit ng umaga, mabilis na kumalat ang mga tsismis tungkol sa misteryosong babaeng bayani. Nang marinig ang mga paglalarawan, naghinala si Yagji. Nagiging mas protective siya at sinusubaybayan si Kumi ng mas malapit. Nakumpirma ang kanyang mga hinala nang matunten niya ang bida. Tinawag niya ang pangalang Nami bago nagpanik, tumakbo palayo at muntik pang mabandol ng kotse. Nang matanggal ang maskara, natigilan si Yagji nang makita si Yuri. Inamin ni Yuri na nag-iisa siyang kumilos dahil wala na siyang tiwala sa mga tiwaling pulis. Sa gitna ng kaguluhan, hinimok ni Yab si Igarashi na umatras sa karera para sa kanyang sariling kaligtasan. Di nagtagal, nakilala ni Yab si Yagji ng pribado at nagbunyag ng isang mahalagang sikreto. Ipinagkatiwala sa kanya ni Igarashi ang data ng pananaliksik ni Profesor Kitahara na dapat ibigay sa alkalde. Ang data ay nagpapatunay na ang methane hydrate project ay hindi matatag at mapanganib. Umaasa si Yab na ang ebidensyang ito ay mapipilit ang alkalde na muling isaalang-alang ang proyekto. Dahil sa pagpupulong na ito, gabi na umuwi si Yagji. Nadatnan niya si Kumi na natutulog sa mesa, ang mga sketch ng pangarap niyang kafe ay nakakalat sa paligid niya. Ang mapayapang eksena ay naiiba ng husto sa isang mapanganib na mundong kinaroroonan niya. Napagtanto ni Yagji na kailangan niyang tapusin ang kanyang misyon sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay mawala sa buhay ni Kumi. Kinabukasan, dinala ni Yagji si Kumi sa isang bakanteng lote malapit sa beach na kabibili lang niya. Mukhang tuwang-tuwa si Kumi, nag-sketch pa nga ng mga ideya sa logo ng kafe sa buhangin. Para sa isang maikling sandali, ang kanilang pangarap na bumuo ng isang buhay pamilya na magkasama ay tila posible. Hindi nagtagal, nakaharap si Yagji ng isang grupo ng mga estranghero na humihingi ng hard drive ni Igo Rossi. Ibinunyag nila na alam din nila ang tunay na pagkakakilanlan ni Kumi bilang isang lihim na agent na ginagawang mas mapanganib ang banta. Mabilis na nagulat si Yagji sa kanyang superior at naghanda ng isang planong pang-emerhensya para makakuha ng patunay ng pang-hold up bago ipadala ang pera sa Russia. Napagtanto niya na ang tanging paraan pasulong ay ang makatrabaho si Yab. Ang kritikal na pagkakataon na makuha ang hard drive ay darating sa darating na pagpupulong ng alkalde sa isang barko ng Russia. Samantala, ang mga datos ng pananaliksik ni Yab ay nagsimulang yumanig sa kumpiyansa ni Mayor Hana. Gayunpaman, ang panggigipit mula sa mga Russia ay nakakumbinsi sa kanya na ang methane hydrate project ay ang kanyang tanging landas sa muling halalan. Di nagtagal, isang engranding pagdiriwang ang nagaganap sakay ng barkong Russia upang markahan ang pagsisimula. Ang alkalde ay hamampos ng isang gavel.
sinalubong ng mga hiyawan mula sa mahahalagang bisita. Kasabay nito, dumadalo si Kumi sa isang sesyon ng pagpapayo. Biglang tumunog ang telepono na may babala na si Yeokji ang target. Parang pamilyar ang boses. Kinikilala ito ni Kumi bilang ang taong mula sa kanyang mga panaginip, isang taong minsan niyang nasaktan sa mata. Ang alaala ay gumugulo sa kanyang instincts bilang si Nami ay muling nabuhay. Gamit ang mga matalas na reflexes, hinarap niya ang mga umaatake at tinatalo sila ng isa-isa ng may tumpak na mga kasanayan sa labanan. Sa barko ng Russia, sa wakas ay nahanap ni Yeokji ang hard drive. Ngunit sa sandaling matiyak niya ito, siya ay tinambangan, napapaligiran, at mas marami. Pilit niyang pinipigilan ang sarili. Sa sandaling iyon, ganap na nagbabalik ang alaala ni Kumi. Kalmado, ipinahayag niya na naaalala niya ang lahat, pagkatapos ay sumama kay Yeokji sa labanan. Magkasama silang lumalaban, magkasabay na gumagalaw. Sa isang punto, nagkukunwari pa silang nag-aaway, na inililito ang kanilang mga kaaway. Samantala, sa itaas na kubyerta, nakilala ni Yab si Mayor Hana at iniabot ang mga dokumento sa pananaliksik ni Igarashi. Napailing ang ebidensya sa alkalde, ngunit bago siya kumilos, pinilit siya ng mga tauhan ni Yoka na pumirma sa isa pang dokumento. Kapag tumanggi siya, pareho silang bihag ni Yab. Biglang, isang napakalaking pagsabog ang napunit sa barko. Ang bombang itinanam ng kalaban ay nag-aapoy ng kaguluhan at apoy na kumalat sa kubyerta. Ang pagdiriwang ay nayanig habang ang mga bisita ay nag-aagawan para sa kaligtasan. Sa gitna ng apoy at kalituhan, magkasamang tumayo sina Yeokji at Kumi, naghahanda para sa laban sa hinaharap. Habang umaalis ang usok, lalo lang tumitindi ang labanan. Sa sandaling huminto ang putok ng baril, ang kamay sa kamay na labanan ang namamahala. Sa kaguluhan, si Yeokji ay nahuli, pinigilan, at tinutukan ng baril. Kinuha ni Kumi ang isang siwang. Niloloko niya ang kanyang kalaban at pinapasok siya sa elevator. Nakulong sa isang masikip na espasyo, ginagamit niya ang bawat kakayahan na mayroon siya. Ang pakikipaglaban ay nag-iwan sa kanyang leeg na nasugatan, ngunit sa wakas ay nagtagumpay siya sa kanya. Nang malapit na niyang tapusin ang trabaho, si Kamiwa, superior ni Yeokji, ay sumulpot at binaril ang lalaki. Biglang itinutok ni Kamiwa ang kanyang baril kay Kumi. Inilabas niya ang isang marmol na kapareho ng sa kanya, na nagsiwalat ng isang nakagigimbal na katotohanan. Si Kamiwa ay isang double agent na nagbebenta ng impormasyon sa mga Russia. Sinabi niya kay Kumi na siya ay walang iba kundi ang pain sa misyon ni Yeokji, isang plano na bumagsak dahil nahulog ang loob ni Yeokji sa kanya. Pagkatapos ay pinilit niya si Yeokji na pumili sa pagitan ng kanyang tungkulin sa bansa o ang kanyang damdamin para kay Kumi. Bago makasagot si Yeokji, dumating ang isang helicopter kasama ang mga unit ng pulis. Pinalibutan nila ang lugar at itinutok ang kanilang mga armas kay Kumi. Na corner, itinapon niya ang kanyang marmol bilang isang distraction at nagawa niyang kumuha ng baril. Naghahanda ang mga tauhan sa pag-atake, ngunit pinigilan sila ni Yeokji, na sinasabing siya ang haharap sa kanya. Sa kanyang leeg na nasugatan at ang kanyang puso ay napunit sa pagdududa, ibinaling ni Kumi ang baril sa kanyang sarili. Sinabihan niya si Yeokji na barilin siya, na sinasabing ito ang tanging patunay ng kanyang pagmamahal at ang tanging paraan para palayain siya mula sa isang misyon na binuo sa kasinungalingan. Huling hinailan ni Yeokji ang gatilyo at bumagsak si Kumi. Naghiwa-hiwalay ang mga tao, naiwan si Yeokji. Maya-maya, nakaupong mag-isa si Yeokji sa bakanteng lote na minsan niyang binili para sa kafe ni Kumi. Tahimik siyang kumakain habang nakatingin sa dagat. Si Kumi ay nahayag na buhay. Nakaupo siya sa isang seaside cafe, isang peklat na makikita sa kanyang dibdib. Nakaligtas siya sa pamamagitan ng paggamit ng isang simpleng trick na minsang natutunan nila ni Yeokji mula sa telebisyon. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.